Hi guys, for today's video, gagawa tayo ng reaction video. And yes, so kilala niyo naman po siguro, 'di ba, yung viral na teacher na ito na nagkaroon ng issue sa kanyang in-upload or live sa TikTok. So dito, bibigyan ko lang kayo ng very short recap, although alam ko naman na alam niyo na 'to. Siya ay naglabas ng kanyang emotion sa kanyang mga estudyante. Siguro during that time, siya ay nababastos or hindi na okay yung ginagawa sa kanya ng mga students niya. Kaya naman naglabas na siya ng ganyang emotion sa kanyang mga estudyante. So, how did I react about this? So, first of all, unang-una sa lahat, naramdaman ko naman yung sakit na naramdaman ng teacher, no? Kasi, syempre, bilang isang teacher, nakakaranas din tayo ng mga ganito, no, na feeling natin lumalampas na sa boundaries nga yung treatment sa atin ng ating mga students. Kasi we were trained before during when we were studying na ang laki ng paggalang natin sa mga teachers and takot na rin sa kanila, no? Even giving jokes to them, parang hiyang-hiya pa tayo na gawin yun. Pero now, di ba, yung mga estudyante talaga namang sinasabi na nila kung ano yung nasa loob nila, kung ano yung mga gusto nilang sabihin without thinking twice, 'di ba? Napaka laya ng kanilang mga kaisipan. So, para sa atin mga gano'n na naka-experience before, ay parang bago sa atin yun, yung mga gano'n treatment. Kaya naman, hindi talaga maiiwasan na makakapag tayo ng sama ng loob sa kanila, no? And ito nga si teacher ay naunawaan ko naman na siguro talaga super lumampas na sa boundaries yung dapat na ginagawa ng mga estudyante. So, para naman sa mga estudyante, siguro talaga dapat intindihin na lang natin na ang laki na ng generation gap natin sa kanila, no? Napakarami ng mga changes na nangyari and influences, no? Lalo na ng social media. Nakikita, napapanood, na-experience na rin ng mga estudyante yung mga bagay na hindi natin na-experience before. Lalo na yung freedom of speech, freedom of, giving their feelings, their thoughts, 'di ba? And hindi na siguro sila din napapaalalahanan na dapat magkaroon pa rin ng respect while pinapakita nila yung freedom na yon. So, para sa mga estudyante, siguro isipin niyo lang na ang inyong mga guro ay second parent na ninyo, no? Na kung ano yung treatment ninyo sa inyong mga magulang at home, hindi naman sinasabi na do it the same kasi iba-iba rin naman yung mga situation. Merong mga family problem, family issue, pero always set boundaries to your elders, lalo na to those who's giving you care. Thank you.